Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ipet. Palayaw ko ito. Bigay ng yumao kong ama. Tawag din ito sa akin ng mga taong malalapit sa akin. Tubong Lanao del Sur ako, sa Mindanao. Bata pa lamang ako ay nakahiligan ko ng makinig ng mga kwentong katatakutan. Isa na dito ang Gabi ng Lagim, sa station ng radyo naming debaterya noon. Hanggang sa kasalukuyan, mahilig pa rin akong makinig, lalong-lalo na sa YouTube. Maraming kababalaghan ang naranasan ng pamilya ko. Ang ikikwento ko ay ang sarili ko mismong karanasan. At kung bibigyan ako ng pagkakataon at nagkaroon ulit ng free time sa aking trabaho, isusulat ko naman ang karanasan ng aking nanay mismo. Alam mo, Sir Seth, habang isinusulat ko ito, tumutulo ang luha ko at nanlalamig ako sa takot. Dahil bumabalik sa akin ang nakaraan, na kami mismo na mga kapatid ko ang nakaranas. Dekada 90 sa isang kilalang syudad ng Lanao del Sur. Hindi ko na sasabihin kung anong syudad ito at kung taga saang barangay nakatira ang pamilya ko sa father's side. Kilala ang pamilya ng tatay ko dahil isa ang pamilya namin sa ginagalang sa lugar na yon. May kaya kami sa father's side. May malalawak na lupain at taniman ng maraming durian at marang. Bata pa lamang ako ay nasaksihan ko na ang sobrang mapagbigay ng lolo ko na nakita kong katangian din naman ng tatay ko. Ang bahay ng lolo at lola ko ay isa sa pinakamalaking bahay sa barangay namin. At kapag may mga namatay sa kalapit barangay namin o kahit na mismong sa barangay, ay doon dinadala ang bangkay sa bahay nila lolo at lola. At doon na rin ginaganap ang gawi. Gawi ang salitang Maranao na kung tawagin sa salitang Tagalog, lamay. Hindi ako sigurado makakagiliw kung gawi o gawii yung tawag dito, pero sa mga taga Mindanao dyan o yung marunong magsalita ng salitang Maranao, paki-comment naman po. Salamat. Para po sa kaalaman ng lahat, iba ang pamamaraan pag may patay. Kung sa ibang relihiyon ay kailangan imbalsamahin ng patay, sa amin, pagkamatay ng isang tao, papaliguan ito, sisiguraduhing malinis ang buong katawan, at pagkatapos ay babaluti ng puti. Saka ito dadalhin sa masjid o moske para alayan ng dasal. At pagkatapos ay ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan, ang kanyang kubor o libingan. Subali ay na nga, Sir Seth, sisimulan ko na ang kwentong kababalaghan na ako mismo ang nakaranas nun. Nasa 7 taong gulang ako noong mga panahon na ito. Umalis ang nanay ko papuntang ibang bansa, sa Qatar. 6 pa lamang po kami magkakapatid noong mga panahon na yon. Pangatlo ako. Si ate at kuya ang nasa pangangalaga ng lola ko sa mother's side. Sa madaling salita, naiwan ako kasama ng 3 ko pang mga nakababatang kapatid sa pangangalaga ng aming ama. Itago natin ang ika-4 sa magkakapatid na sumunod sa akin bilang si Pogi. Bata pa lamang ito, malusog, chinito at mukhang batang mayaman na. Ang sumunod naman sa kanya ay batang babae na itago natin sa pangalang Baby. At sa bunso namin noong mga panahon na yon, na si Palito. Dahil sa payat siya at malaki ang mga mata. May mga itsura ang mga kapatid ko dahil na rin sa may itsura si tatay. At may tinatago rin namang gandang nanay namin. Gaya ng sabi ko ay may kaya ang father side ko pero
Dahil sa ma-pride siyang tao ay hindi po niya inaasa sa kanyang magulang o mga kapatid ang araw-araw naming pamumuhay. Hindi sanay magtrabaho ang tatay ko dahil laki po siya sa layaw. Kabaliktaran naman po ng buhay niya sa nanay ko. Kung ang tatay ko ay hindi marunong magbanat ng buto, si nanay ko, bata pa lang, banat na para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Isang dahilan na rin ito kung bakit ayaw ng mga kapatid ni tatay sa nanay ko dahil sa antas ng kanilang pamumuhay. Kumbaga may pagkamata pobre po ang kapatid ni tatay ko. Kabaliktaran sa ugali ng kanilang ina at ama, nila lolo at lola. At dahil nga sa hirap ng buhay ay lumipad ang nanay ko patungong Manila para mag-apply papuntang abroad. At hindi nagtagal ay pinalad po siyang makapunta sa Qatar. Mga ilang buwan nang nagtatrabaho ang nanay ko sa ibang bansa. Lingid sa kanyang kaalaman, nagkasakit ang tatay ko ng matinding karamdaman. Nabubulok yung paa. Unti-unting nangingitim at naaagnas. Sabi ng doktor, kailangan umanong putulin ang binti ni Papa para hindi kumalat ang bisa o mikrobyo sa buong katawan. Pero natakot si tatay kung sakaling maputulan siya ng binti nun. Ang nasa isip niya sa panahon na yun ay magiging baldado na siya habang buhay. Kaya nagdesisyon ng tatay ko na umuwi at sa bahay na lamang gamutin gamit ang mga halamang gamot. Sa ilang linggo, nung umuwi kami galing ospital, napansin kong hindi na nakakalakad ang tatay ko. Unti-unti na ring nangingitim ang mga daliri niya sa paa. Nangangamoy patay na daga ng buong kabahayan. Bahay po ito nila lolo at lola, kung saan itinutuloy ang mga patay sa karatig barangay at mga kapitbahay. Kasama po namin ang lolo namin. Wala na akong lola noon. Hindi na namin to inabutang magkakapatid dahil po sa araw mismo ng kasal ng mga magulang ko. Nadisgrasya ang sinasakyan ng lola ko kasama ng mga pinsan niya. At isa siya sa mga namatay at hindi na naiabot sa ospital. Naisip ko na isa rin yun sa dahilan kung bakit ayaw ng mga kapatid ng tatay ko sa nanay ko. Nawalan sila ng ina dahil sa gaganaping kasal ng mga magulang ko noon. Sa mga araw na nakakaranas ang tatay ko ng matinding sakit dulot ng kanyang karamdaman, ay hindi na rin kinaya ng lolo ko ang ingay na sa loob ng bahay dahil sa tuwing inaatake ang tatay ko ng karamdaman ay talagang naiingayan ng lolo ko. At isa pa, hindi na rin niya kinaya yung baho ng amoy nun dahil nga sa nabubulok na mga daliri sa paa ng aking ama. Naiwan kaming 4 na magkakapatid kasama ng tatay naming may matinding karamdaman nun sa lumang bahay ng lolo at lola ko. Dumating pa ang mga ilang linggo ay lumalala na ang karamdaman ni tatay. Hanggang sa pati ako ay hindi na makatulog dahil hindi ko kayang katulugan ng tatay ko pag sumisigaw siya sa sobrang sakit. Malakas ang boses niya kapag sumisigaw siya dahil sa pag-atake ng sakit at umaabot pa ito sa kalapit barangay at sa mga kapitbahay. Isang gabi, maagang pinatulog ang mga kapatid ko. At ako naman ay tinatapos ko muna ang takdang aralin ko. At pagkatapos ko ay pumasok na ako sa silid naming mag-ama. Nakita ko ang tatay ko na nakaupo sa gitna ng kama. Nakayuko ito na halatang inaantok. Pero hindi ko na ito pinansin pa. Dahan-dahan na lang akong lumapit sa kanya para ipatong ang kumot sa kanyang likod. At inayos ko ang mga unan sa kinayuyukuan niya para kung sakaling makatulog ito at maitumba sa kanyang kinayuyukuan. Sa mga unan siya matutumba. Pagkatapos ko doon ay dahan-dahan akong tumabi sa kanya para umidlib. Dahil kailangan ko pang gumising ng mga 12:00 ng hating gabi dahil alam ko sa oras na yon, aatakihin na naman siya ng matinding sakit. Para mabigyan ko siya ng gamot at mapainom ng pinakuluan kong dahon ng bayabas. Sa kasarapan ng tulog ko ay bigla akong naalimpungatan ng
Sumigaw ng pagkalakas-lakas ang aking ama. Bumagsak ito sa kama. Agad kong hinanap ang tatay ko kung saan nanggagaling ang malakas na sigaw dahil nawawala si tatay sa tabi ko noon. Tumayo ako. Hinanap ko si tatay sa paligid ng higaan pero hindi ko siya makita. Pero naririnig ko ang iyak niya. Namimilipit siya sa sakit noon. Nang marinig ko na ang boses ni tatay ay nasa bandang sala na ito. Agad-agad akong tumakbo sa sala. Nakita ko si tatay na nasa may pintuan nito. Nakabukas na ang pintuan palabas. Ang bahay na yon, may 11 baitang na hagdan. Agad-agad kong nilapitan ang tatay ko at hinatak papasok sa loob ng kwarto. Pero dahil sa may kalakihan si tatay at maliit pa lamang ako noon, nahirapan akong hatakin siya papasok sa loob. Nang maipasok ko siya sa loob ng kwarto ay binigyan ko na lamang ng unan sa sahig at inabutan ng tubig at pinainom ng gamot niya para labanan ng kirot noon. Nang buksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay, nakita ko ang mukha ni tatay. Namumutla. Nakatirik ang mata. Nakita ko rin na ang hinlalaki niya sa paa na bahagya itong nakalaylay. Bulok na lamang na balat ang kumakapit na dahilan para hindi ito mahulog noon. Natakot ako ng sobra dahil sa umaagos na dugo mula sa mga daliri ng paa ng tatay ko. Sa sobrang takot ko ay binuksan ko ang bintana ng kwarto namin. Ang bintana ng kwarto namin na ito, tapat mismo ng tinitirahan ni Mami, panganay na kapatid ni na tatay na tita ko, at doon din lumipat si Lolo. Buong lakas akong tumawag ng tulong. Sinisigaw ko ang mga katagang Lolo at Mami para matulungan kami. Agad ko naman pong nakitang nagbukasan ng ilaw sa bahay ni Mami. Agad itong lumabas sa kanyang pintuan. Tumingala siya sa may taas at nakita niya ako sa bintana na humihingi ng tulong. Nagmadali siyang lumabas at tumakbo kasama si Lolo na may dalang itak papunta sa bahay na tinutuluyan namin. Pagkapasok nila sa kwarto ay nakita nila si tatay na nangingitim ang labi. Nakabukas sa mga mata. Nakatingin sa taas ng bubungan. Nagtanong si Mami kung ano ang nangyari at ikinuwento ko naman yon. Pagkarinig ni Lolo ng ganito, napamura siya at tumakbo papuntang likod bahay. Doon ay tila may hinahabol siya ng itak. Nagmumura. Nagbabanggit ng kung anong mga katagang hindi ko naiintindihan. Bahagya akong pumunta sa may bandang kusina at sinilip ko mula sa taas ng kusina kung sino ang hinahabol ni Lolo sa may likod bahay na may mga nakatanim na saging. May naaninag akong malaking tao na nagtatago sa gitna ng mga puno ng saging na yon. At tila tuwang-tuwa habang pinapanood niya si Lolo habang pinuputol nito ang lahat ng mga nakaharang na dahon ng saging sa kanyang dinadaanan. Nakaramdam ako ng takot sa buong katawan ko. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla na lamang nawala ang malaking taong nakita ko noon na nagtatago sa puno ng mga saging. Pumanhik na rin ang lolo ko pagkaraan ng mga siguro kalahating oras noon. Bumalik ako sa loob ng kwarto. Awang-awa ako sa tatay ko dahil wala pa itong malay mula nang hatakin ko papasok ng kwarto. Lahat ng mga alam ni Mami na mga dasal mula sa relihiyon namin, dinasal na niya para lang bumalik sa ulirat si tatay. Agad-agad naman ding nag-usal ng dasal si Lolo. At lingid pala sa kaalaman ko, may natatagong kaalaman si Lolo sa panggagamot, lalong-lalo na sa mga inaswang at mga iningkanto sa bayan namin. Isa na rin pala yung dahilan na yun kung bakit kilala si Lolo. Nagmistulang patay ang tatay ko sa loob ng 5 oras.
Iyak lamang kami ng iyak na magkakapatid dahil ang buong akala namin, mawawalan na kami ng haligi ng tahanan. Pagsapit ng liwanag sa buong paligid ng mga bandang 6:30 ng umaga, nagising ang tatay ko. Agad itong nagtanong kung anong nangyari sa bunso namin na si Palito. Dahil ayon sa kanya, nakita niya umano ito sa kalagitnaan ng gabi na bumangon at naglakad palabas ng kwarto. Nagpatihulog sa kama ang tatay at gumapang ito palabas ng kwarto. At mahinang boses niyang tinatawag ang bunso namin nun. Pero napansin umano niya na bahagya umanong naabot ng kapatid ko ang lock ng pintuan palabas na hindi naman dapat. Natakot si tatay dahil baka mahulog umano ito sa hagdan ng bahay. Pero nang akmang hahawakan niya umano ang kamay ng bunso naming kapatid, bigla itong nawala at malaking itim na nilalang ang nakita niya sa unang palapag ng hagdan. Doon na sumigaw si tatay at nag-iiyak para humingi ng tulong. Yun lang ang kanyang naalala nun. Habang nagkikwento naman ang aking ama, ay nabanggit niya nga ang malaking itim na nilalang na yon na nakita ko rin na nagtatago sa puno ng saging. Hindi ko na ito sinabi sa tatay at lolo ko. Sinarili ko na lamang ito dahil ayaw kong takutin ang sarili ko. Dahil tuwing 12:00 nga ng madaling araw ay kakailanganin kong magising para magpainit ng dahon ng bayabas at painumin si tatay ng kanyang gamot. Dumaan pang 2 araw. Wala namang nangyaring tulad ng nangyari noong nakaraang gabi na naranasan namin noon. Pero pagsapit ng pangatlong gabi, mula nang mangyari ang bangungot na yon sa aking ama, bigla na naman akong naalimpungatan. Nagising sa lakas ng sigaw ni tatay at sa lakas ng kalabog sa may dingding. Bigla akong natakot nang makita ko si tatay palabas ng kwarto. Ang kalahating katawan nito sa labas ng kwarto nun. Hinatak ko kaagad si tatay papunta sa malapit sa kama namin. Pagkatapos kong ayusin ang kalagayan ng tatay ko sa tabi ng higaan, agad kong tinawag si mami mula sa bintana ng kwarto. Agad naman silang lumabas ng lolo ko. Ganon din ang ginawa nila noong mga nakaraan sa pangyari sa tatay ko, pero habang ginagamot siya at inuusalan siya ng mga dasal, nakita namin na may malaking itim na hugis palad ng kamay na may 5 daliri ang nasa likuran ng tatay ko. Bumakat ito na ayon sa lolo ko ay itinulak ang tatay ko para mahulog sa kama nun. Na ang ibig sabihin, puntirya na ng malaking nilalang ang aking ama, nakilala sa tinatawag na balbal. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang probinsya, pero isa itong nilalang na gustong-gusto yung amoy ng taong may sakit. Lalong-lalo na yung mga may mga matinding karamdaman. Tumutulo umano ang laway nila pag nakikita nila ang mga taong may sakit nun. At sa tuwing namimilipit ang tatay ko sa sakit, ay para umanong tinatawag ang nilalang na ito na pumunta sa bahay. Hindi pa natapos ang kababalagan ng gabing yon. Kinabukasan, naglambing sa akin ng tatay ko na ilipat umano ang kama doon sa may malapit sa dingding, para kung makatulog man umano siya habang nakaupo, ay hindi siya mahuhulog dahil sa nakaharang na dingding na yon. Ginawa ko yon. Malaking tulong din yon kung gaano gagawin sa kama. At bago pa man sumapit ang dilim, nilagay ko sa ilalim ng kama ang asin dahil nakita ko na ginawang pangsaboy ng lolo ko ito nung hinanap ang nilalang sa may kasagingan. Napansin ko rin na parang umiiwas ang maitim na nilalang sa asin na yon. Ginawa ko yun sa paghahanda na baka bumalik yung itim na nilalang na tinatawag na balbal.
Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Hanggang sa sumapit na ang oras ng pagpapainom ko ng gamot sa tatay ko. Pumunta ako sa kusina. Nagpainit ng pinakuluang dahon ng bayabas para hugasan na rin ang paa ng tatay ko. Para medyo mabawas-bawasan ang masangsang na amoy na nanggagaling dito. Na amoy na bubulok na laman o patay na daga. Mga bandang alauna ng madaling araw. Habang hinuhugasan ko ang paa ng tatay ko. Matapos ko siyang painumin ng gamot. Habang nakasanday siya sa dingding. Laking gulat namin nang biglang may lumagapak o dumikit sa dingding na kung saan nakapwesto ang kama ni tatay at kung saan siya nakaupo. Bigla itong humagikik. Nang sumilip ako bahagya sa may siwang ng bintana, ay nakita ko na parang may napakalaking ibon na walang katawan. Itim na itim at may malapad na pakpak na parang kasing laki ng bayawak na nakakapit sa dingding namin noon at naghahanap ng butas. Lumapit ako kay tatay at yung mga kapatid kong natutulog ng mga oras na yon. Isa-isa ko silang inilayo sa may malapit sa dingding kasama si tatay. Nakita kong takot na takot ang tatay ko. Sinasabi niya sa nilalang na nakadikit sa dingding na hindi siya magtatagumpay sa gusto niyang mangyari. Sa batang edad ko noon ay tinapangan ko ang sarili ko. Kinuha ko ang mangkok na pinaglagyan ko ng asin. Binuksan ko ang bintana kung saan ako sumilip noon. Sinabuyan ko ang nakadikit na malaking ibon at bahagya naman itong natatamaan. Iniiwas niya ang mukha niya sa sinasaboy kong asin sa kanya. Habang nagsasaboy ako ng asin ay sumisigaw ako ng tulong noon. Tinatawag ko ang pangalan ni Mami at Lolo. At nang mapansin ng nilalang na nagsibukas sa mga ilaw ng kapitbahay, doon lamang itong umalis. Pagkaalis niya ay binalikan ko ang mga kapatid ko na noon ay nagsisiiyakan na dahil sa takot. At ang tatay ko na panay dasal na takot din. Matapang yung tatay ko sa larangan ng baril at pakikipagbasagan ng ulo sa kanto pero sa usaping multo at aswang, bahagang buntot niya. Pagkatapos ng tagpong yon ay biglang dumating ang mami at lolo sa bahay. At ang sabi nila, hinahabol umano ng mga kapitbahay ang nakita kong malaking ibon sa dingding. Dahil sa nakita rin umano nila ito, napapaalis galing sa may bahay namin. Sunod-sunod ang nangyaring pag-atake ng balbal at parang malaking ibon sa tatay ko tuwing kalagitnaan ng gabi at madaling araw. Naging matapang ako at laging inihanda ang sarili ko sa anumang pwedeng mangyari. Nasa isip ko noon na kung sakaling bumalik pa ulit ang mga yon, ay buong tapang kong haharapin at lalabanan o magmamakaawa ko na lubayan ang tatay ko. Dahil sa ayaw kong mawala ito. At dahil na rin sa napapagod na ako sa paglaban ng mga kumot kasi 3 kong nakababatang kapatid ay dahil sa takot, naiihito sa mga kumot nila at sa kama. Kaya tuloy hindi lamang amoy bulok na sugat at patay na daga kundi maamoy panghina rin nun. Pagkatapos ng tagpong yon, makaraan ng ilang araw, walang nagpaparamdam sa tatay ko. Isang umaga, naglambing si tatay na alalayan ko umano siyang bumaba ng hagdan. Gusto niya umanong makalanghap ng sariwang hangin. Gusto niya ring lumabas-labas at masinagan ng araw dahil sa tagal niyang nakaratay sa kama ay naninilaw na rin ito. Pero bago ko ginawa yun ay pinaliguan ko muna siya. Nagsalok pa ako ng tubig sa poso ng kapitbahay namin na pinsan din ng aking ama. Pagkatapos ng paghahanda ko para sa tatay ko, inalalayan ko na ito panaog ng bahay.
Habang inaalalayan ko siya, inupo ko siya sa may semento na malapit sa kalsada na nasisinaga ng sikat ng araw. Inilapit ko sa kanyang lagayan niya ng tubig. Binigyan ko na rin siya ng lumang dyaryo para meron siyang mabasa noon. Habang nagpapainit ang aking ama ay ginawa ko ng pagwawalis ng mga tuyong dahon. Nag-ipon na rin ako ng mga sanga ng kahoy para gawing panggatong. Habang nagpapainit si tatay, dumaan ang mga pampasaherong jeep. Sa mga dumadaan na yon, may saglit na huminto sa tapat ng tatay ko. Sandaling nangumusta sa kalagayan niya at may iilan naman na nag-aabot ng konting tulong. Tinatanggap naman ito ng aking ama. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero ibang awa ang naramdaman ko nang makita kong inaabutan siya ng konting tulong, Sirsa. Pakiramdam ko ay sagad na sa buto ang paghihirap ni tatay dahil sa mga inaabot at tinatanggap ng mga konting tulong nun. Wala namang palyang pagpapadala ni nanay ang sahod niya sa ibang bansa pero kailangan muna itong dumaan sa tito ko. Nag-iisang kapatid na lalaki ng tatay ko. Lahat ng pinapadala ni nanay na pera para sa gastos naming buwan-buwan. Napapansin ni tatay na parang nabubuksan ng sobre na nababawasan ito bago pa man makarating sa kanya. Hindi naman ito ikinikwento ng tatay ko sa nanay ko kasi ayaw niyang masiraan din ang kuya niya sa nanay ko. Lagi namang nagkakapagsulatan ng nanay at tatay at minsan nagpapalitan din sila ng tape recorder na voice. Pero minsan, hindi nagkikwento si tatay ng nararamdaman niya. Umabot na ng mahigit 1 taon si nanay sa Qatar. Panaka-naka na rin ang pagpaparamdam ng mga dumadalo kay tatay na mga nilalang. Pero isang gabi, binulabog kami ng pangyayari dahil ang kapitbahay namin na buntis ay dinalaw ng hating gabi nun at pilit kinukuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayon sa asawa nito, nakita niya umano sa bubong ng bahay nila na parang may pulang mahabang sinulid na gumagapang sa tiyan ng kanyang asawang babae. Pero dali-dali niya itong pinutol gamit ang kanyang matulis na itak. Magmula ng gabing yon, sunod-sunod na ang mga buntis na nabibiktima ng nilalang na bumibisita sa gabi sa mga bahay na merong mga nagdadalang tao. At ilang buntis na rin na isinisilang nila ang kanilang sanggol na wala ng buhay. Isang araw ay nakaupo ulit ang tatay ko sa pinag-upuan ko sa kanya ng mga nakarang araw. At tulad nung nangyari nung mga nakaraan, sa panahong yun ay may nag-aabot pa rin ng konting tulong sa mga pampasaherong jeep sa baryo. Nagbibigay na rin ng ibang pasahero dahil sabi ko nga, kilala ang pamilya ni tatay sa lugar namin. Lalong-lalo na sa may barangay. Dahil halos buong kalupaan doon ang pagmamayari ng pamilya nila. Habang nagmumuni-muni ang tatay ko sa may gilid ng kalsada, ay may dumaan na isang lalaki na nagtitinda ng isda gamit ang kanyang karitong ditulak. Napansin niya ang tatay kong nakaupo sa isang gilid at nilapitan niya ito. Binati niya ang tatay ko. Isa siyang Bisaya, taga Bacolod umano. Pablo ang pangalan na pagpapakilala niya sa amin noon. At dahil likas sa tatay ko ang kabaitan ay pinaupo niya muna si Kuya Pablo para makapagpahinga saglit. Nakipagkwentuhan ito sa aking ama. Palakwento ito. Halos na kwento na niya kay tatay ang buong buhay niya. May isa siyang anak at butihing may bahay na nagtitinda rin nga ng mga kakanin sa karatig bayan mula sa amin. Sa araw-araw na pagtitinda niya sa lugar namin, kahit nakaubos na siya ng paninda niyang isda, ay lagi niyang sinasadyang bisitahin si tatay at nagtatabi ito ng isda para sa aming mag-ama. Para lagi kami umanong may ulam noon. Hanggang sa isang araw,
Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Galing ako sa eskwelahan. Nasa 2nd baitang pa lamang ako noon. Pagkagaling ko dito, napansin ko sa silong ng bahay ang kariton na isda ni Kuya Pablo. Agad-agad akong pumanik sa bahay at laking gulat ko pagkabukas ko ng pinto. Biglang nagwika si Kuya Pablo na dumaan ako sa gilid kung saan mga nakapwesto ang sala set. Papasok sa kwarto namin. Ang dahilan niya, dahil baka masagi ko umano ang mga kasama niya. Bahagyang nanlamig ang katawan ko at tumindig ang balahibo ko sa takot nun. Dahil sabi nga niya ay may kasama siya. Nakita ko naman si tatay sa kwarto na nakahiga sa may sahig. Tuwid na tuwid ito. Habang punong-puno ng mga nakatapal na kung ano-anong dahon sa kanyang katawan. Tinanong ko si Kuya Pablo kung anong nangyari sa tatay namin. At ang sagot niya, kinagamot niya ito. Nilingon ko ang mga kapatid ko na masayang nagsisikain ng tinapay na pasalubong din mula kay Kuya Pablo. Mula sa araw na yon, halos kada 3 beses sa isang linggo kung bumisita si Kuya, ginagamot si tatay. Napapansin ko din na bumabalik ang sigla ng pangangatawan ni tatay noon. At ayon nga kay Kuya Pablo ay gabi-gabi pa rin na may bumibisita sa aking ama. At hindi namin alam na dinidilaan pala ng balbal ang paa ni tatay. Kaya kahit anong inom niya ng gamot at paghuhugas ng pinakuluang dahon ng bayabas sa mga sugat niya sa paa, patuloy pa rin ito sa pagsakit at pangingitim nun. Pero simula noong gamutin ni Kuya Pablo ay hindi na rin ito malapitan ng balbal. Dahil sa may lihim na itinanim sa palibot ng bahay namin na mga pangontra umano nun, sa kahit na anong nilalang ang mag-isip na gambalain ng aking ama. May mga araw din, Sir Seth, na sa tuwing bumibisita siya sa aming bahay at naghahanda siya ng iiwan niya sa tatay ko na gamot. Hanggang sa susunod na linggo, ay nakikita ko siya na umaakit sa puno ng niyog at pababa siya na nauuna ang ulo nun. May mga pagkakataon din na kumukuha siya ng mga dahon na halamang gamot gamit ang sarili nitong bibig imbis na kamay. Hindi ako pala tanong sa mga ginagawa niya habang gumagawa ng gamot ng tatay ko, pero tinitingnan ko kung paano siya kumuha ng mga halamang gamot na yon gamit ang bibig niya at kung paano niya ito inihahanda. Hanggang sa natigil na nga ang pagpunta niya sa bahay nun. Makaraan ng ilang buwan, nalaman namin na wala na pala si Kuya Pablo. Umuwi na pala ito sa Bacolod kasama ng kanyang mag-ina. Pero sa panahon na yon, para tuloy-tuloy ang gamutan ni tatay sa kanyang mga iniwang gawang gamot, ay ginaya ko kung paano niya ito gawin. Pati na rin ang paraan ng kanyang pagkuha hanggang sa pamamaraan ito. Malaking tulong naman ito sa tatay ko. At namamangha ang tatay ko dahil paano ko umano natutunan ang paggawa nun. Sinabi ko lamang na nakita ko kung paano ito gawin. Hanggang sa hindi na dinadalaw si tatay ng kanyang mga bisita tuwing hating gabi at madaling araw. Pero sa loob ng 3 taon ay hindi na ito nakakalakad. At hindi na nakauwi ang nanay ko pagkatapos ng 2 taong kontrata niya. Dahil nag-extend ito sa kanyang amo sa Qatar. Pagdating ng nanay ko, kinuha niya kami sa lugar ng tatay namin. Lalong-lalo na nang makita ang nakakaawang kalagayan ng aming ama at mga kapatid ko. Nagmistulang gusgusin ng tatay ko at mga kapatid ko dahil sa ako lang naman ang nag-aalaga sa kanila noon. Dahil sa sama ng loob ni nanay sa mga kamag-anakan ng tatay ko, kumuha siya ng tiket sa barko papuntang Manila para doon na kami magbagong buhay. Hindi naging madali ang pag-alis namin sa bayan ng tatay ko. Nagsiiyakan ng mga kamag-anakan niya kasama na ang tatay ng tatay ko noon.
Dahil bakit biglaan naman daw ang naging desisyon ng nanay ko sa pagluwas namin. Wala nang maraming sinabi ang nanay ko basta sa mga panahon na yon ay buo na ang loob niyang daling kami sa Manila. Sumunod na araw, nakahanda na ang lahat ng mga dadalhin namin noon. Wala na rin naman kaming masyadong dadalhin kasi puro luma na mga gamit namin ito at hindi na pwedeng magamit sa pag-alis namin. Ang mga dala rin ng nanay ko ay iniwan niya sa Manila dahil pagdating pala niya ng Manila galing Qatar, ay nakarating pala sa kanya ang balitang nangyari sa amin. Kaya bago siya umuwi ng Mindanao, ay gumugol muna siya ng 1 linggo sa Manila para maghanap ng matutuluyan at mapag-iiwanan niya ng mga gamit niyang naipundar niya sa ibang bansa. Dahil plano niya na kunin kami kaagad. Desyembre 16, taong 1997. Bumiyahe kami papuntang pier para sumakay ng barko. Binuhat ang tatay ko ng 3 lalaki mula sa bahay pasakay ng inarkila naming jeep papuntang Iligan City para sumakay ng barko noon. Pagsakay ay binuhat ulit si tatay ng 4 na kalalakihan. Pagdating namin sa Manila, ay doon pinagamot si tatay at pinagtiyagaan ni nanay na i-therapy ito 2 beses sa isang araw. At sa awa ng ating lumika ay unti-unti siyang gumaling. At namuhay kami ng mapayapa malayo sa madilim na karanasan namin sa lugar ng tatay ko. Sa ngayon, Sir Seth, wala nang tatay ko. Sumakabilang buhay na siya noong February 15, 2015. Hindi namatay sa kanyang sakit o kaya kinain ng aswang o balbal. Pero namatay siya sa sarili niya mismong lugar. At ang dahilan ng kamatayan niya ay pamamaril ng pinsang buo ko na sa panahon na yon ay SPO1 ng ating kapulisan. Anak ito ng nag-iisang kapatid na lalaki ng tatay ko. Binaril niya ang tatay ko ng walang dahilan. Ang tanging dahilan lang sa pagpatay ay bunga ng mga nabuong kwentong na mga kapitbahay at kamag-anakan ng tatay kong puno ng inggit at mga marites. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ako sa isang ahensya ng gobyerno, ang DSWD, kung saan na-assign ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kikwento ko rin ang karanasan ko sa mga kulto sa isang lugar ng Surigao, hanggang sa karanasan ko sa isang lugar sa Leyte. At kung sakaling mapili niyo ang kwento ko, maaari po sanang i-message niyo ako para masabi ko sa nanay ko dahil konti lamang ang naikwento ko sa kanya.